Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa sinabi ng Bitcoin billionaire investor na si Mike Novogratz. Yan, meron po siyang magandang sinabi sa XRP community or XRP army kung saan ay sinabi po niya rito ay XRP is real. Kaya yan, aalamin po natin kung ano nga ba ang ibig niyang sabihin dito. Kung bakit niya nabanggit or sinabi na XRP is real. At ayan, bago pa tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, billionaire pro-Bitcoin investor Mike Novogratz has expressed his newfound appreciation for XRP and Ripple. Kaya ayan, nagbigay po siya ng expression or parang nagbigay siya ng yung kanyang nararamdaman. Ayan, ay isang magandang nararamdaman kay XRP or Ripple. Ayan, ibig sabihin ay parang nagustuhan po niya. Yan, nagustuhan po niya si XRP. Kasi si Mike Novogratz ay kay Bitcoin lamang po siya talaga nag-i-invest. Kaya Bitcoin billionaire po siya. Ang dami po niyang hold na amount ng Bitcoin. Ayan, parang siya na rin po, katulad na rin po siya ni Michael Saylor. Ayan. In a recent podcast, Novogratz revealed that he initially doubted XRP's longevity in the crypto space. Kaya yan, nung una raw ay medyo nag-doubt or parang hindi gaanong nagtitiwala si Novogratz dito kay XRP na hindi raw ito magtatagal. Yan, per his admission, the mistrust was due to Ripple's significant ownership stake in XRP. However, he has now commended that XRP community for their dedication to the XRP project. Yan. Nung una ay meron siyang hindi gaanong pagtitiwala, pero ngayon ay kino-commend na raw po niya o parang binibigyan niyang parang pinupuri niya ang XRP community sa kanilang dedikasyon. Yan, sa mga projects na na-develop ngayon dito kay XRP. I was skeptical that XRP would have lasting power because payment company Ripple owns 60% of XRP. And I was like, that just doesn't seem a proposition that's going to work. And I've been dead wrong, admitted Novogratz during the podcast. Kaya yan, ganyan po dapat talaga ang isang tao na kung pag nagkamali siya, ay yan, marunong din po siyang mag-admit na siya ay nagkamali. Hindi yung meron po kasing mga tao na maski sila ay nagkamali ay hindi po nila talaga aaminin na sila ay nagkamali. Yan po yung mga hindi magagandang tao, klase ng tao. Kaya ayan, ako na rin po ay dahil sa ginawa rito ni Mike Novogratz ay napapahanga po ako sa kanya. Kaya ayan, anong una raw ay skeptical daw po siya dito kay XRP na hindi raw po siya magtatagal. Kasi ang dahilan po kasi ay yung 60% ng XRP ay hawak daw po mismo ng kumpanyang si Ripple. Kaya yan, kung pag yung mismong kumpanya po kasi ang may hawak sa napakalaking amount ng XRP ay mayroon po siyang kakayahan na kontrolin ang market price nito. Kaya yan po yung parang price manipulation po yan. Kaya kung sinong yung may hawak sa napakalaking amount ng isang asset ay mayroon po silang kakayahan na pagalawin ito. Kaya yan po yung parang dahilan raw kung bakit siya ay may pagdududa kay XRP. Pero yan nga, inamin naman po niya na I've been dead wrong. Yan, nagkamali po siya. Yan. He went on to give credit to Brad Garlinghouse, Ripple CEO, and the entire Ripple team. Additionally, Novogratz acknowledged Ripple's transformation into a formidable institution in the payment landscape. Kaya yan, pumunta po siya at nagbigay daw po siya ng credit kaya Brad Garlinghouse, siya po ang CEO ng Ripple at sa lahat ng mga team nito. Kaya yan, inacknowledge din po ni Ginoong Novogratz or
yung kanilang yung pagbabago, malaking developments dito kay Ripple. Kung saan ay ito na po ngayon ang isa sa mga pinakamalaking institution dito sa payment landscape. Yan, kasi ito po yung talagang parang pinaka-industriya ng Ripple. Yan yung isang payment system. Novogratz XRP army is real. Yan po yung sinabi niya. Furthermore, the pro-Bitcoin investor directly acknowledged the XRP army, highlighting the passionate community actively supporting and promoting the XRP ecosystem. Kaya yan, matindi po talaga ang XRP army. Kaya ito po yung talagang hinahangaan ni Novogratz. Kung wala pong XRP army, ay hindi po lalago or hindi po magtatagumpay ang Ripple. Kaya yan po talaga ang mas hinahangaan dito ni Ginoong Novogratz. Besides, he drew parallels between the XRP community dedication and Bitcoins, stating that both represent places for people to store value. In his words, and in his words, the XRP army is real. They care about their ecosystem and their coin. Yes, it's got a use case, but broadly the use case is the same as Bitcoin. It's another place for people to want to store value. Kaya yan naman po yung karagdagang niyang sinabi. Yan, totoo ang XRP army. At yan, binibigyan po nila ng kahalagaan ang ecosystem at ang XRP coin. Kaya yan, meron po itong magandang use case. Yan, at katulad din po ito ni Bitcoin. Yan yung kanyang sinabi. At maliban po sa use case nito bilang isang payment system, ay ginagamit na rin po ng mga investor ang XRP para maging isang store of value. Yan, katulad din po ni Bitcoin, magandang store of value ang XRP. XRP reacts. Ayan, napa-react yung mga XRP. Siyempre, yan, sobra-sobra po yung pagbibigay papuri ni Mike Novogratz sa XRP army. Ayan, parang nangungumpanya si Ginoong Mike Novogratz. Recent acknowledgement of XRP has stirred significant attention from the XRP community. In a recent tweet, prominent XRP influencer Crypto Eerie highlighted Novogratz's comment about XRP. Kaya ayan, nagkaroon ng reaction. Siguro pag tatakbo itong si Mike Novogratz bilang isang politiko ay baka mananalo yan. Kasi sobrang dami ng mga XRP army ang boboto sa kanya. Kaya yan po yung sinabi naman dito, yung reaction ni Crypto Eerie. Yan, hats off to BG or Brad Garlinghouse and his team. Ripple is now, an institution. The XRP is real. Ayan, Mike Novogratz. Ayan po siya, si Mike Novogratz. Ayan, pro-Bitcoin billionaire. Ayan, mayaman po yan. Kasi dahil dami po niyang hawak na Bitcoin. A commenter to Crypto Eerie's tweet sarcastically inquired whether Novogratz has now joined the ranks of XRP investors if there is still confusion on his end about XRP's purpose for existence. Kaya yan, may mga nagtatanong po kung pag nag-invest na rin or may malaking investment na rin si Novogratz dito kay XRP. Meanwhile, in the podcast, Novogratz pondered the broader question of how many crypto ecosystem can coexist, considering the current total market cap of the crypto industry running into trillions of dollars. He contextualized the crypto industry's size relative to global capital markets. In particular, he pointed out that despite the immense energy, human capital, podcasts, conferences, and research papers dedicated to crypto space, it remains tiny in comparison. Novogratz humorously illustrated this point by envisioning a tug of war between all Apple employees and those in the crypto industry. Yan po yung mga karagdagang sinabi ni Ginoong Mike Novogratz, yung coexistence ng bawat mga cryptocurrencies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.